Magandang hapon mga ka-nature lover. Kung napapansin niyo po ako kung bakit ako nag-iisa lang, yes, tama kayo. Dahil babalikan naman po natin ngayon ang bundok. Mga ka-nature lover, ipapakita ko po sa inyo ang kakaiba po. Kakaibang pagkain at pagkain nakakalason ngunit kinakain pa rin. 'Di ba? Nakakaloka talaga sila. Lason na nga kinakain pa rin kaya ingat-ingat po kayo kung paano to kainin at gawin. Pero magpapaturo po kayo sa inyong mga magulang o sa mga nakakatanda. Dahil ito ay kilalang kilala po ito ng ating mga magulang dahil parang isa po siya sa pagkain na ligaw at kinakain po to sa panahon po ng mga Hapon hanggang ngayon. Kaya ang nakakaalam lang nito ang nakatira po sa mga probinsya at kinakain po namin kasi ito pong pagkain naming mga mahihirap. Pero ngayon, kumakain pa rin kami, minsan hindi kasi siyempre nga mahirap kasi baka malason tayo 'pag hindi tayo marunong. Kaya halika, samahan ako ninyo, tutuklasin natin kahit mahirap lang tayo, 'di ba? Hindi naman tayo namamatay basta-basta, basta maayos lang ang pagkain ng ating kinakain at malinis. Kaya let's go! Ayan, samahan ako ninyo. Pupunta tayo ngayon sa bundok. Yung sinasabi ko sa inyo na aano tayo doon ng yung sinasabi ko sa inyong root crops. Kasi para makita nyo naman kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Para pag nakapunta kayo ng probinsya at gusto nyo kumain nun, okay naman, masarap naman yun. So, ang gagawin po natin ay magpapaturo po tayo. Yun po ay, ang lasa niya po ay kamuting kahoy at kamuting baging. Masarap po yung kapag yun ay naluto na at maayos yun na pagkain. Kaso nga lang mga ka-nature lover ay delikado. Pag hindi ka marunong, malalason ka. Kaya kailangan magpaturo po tayo sa ating mga magulang ha. Kasi masarap po itong pagkain. Kahit ganun lang po siya. Ayan, akit po tayo dito sa bundok na naman. Ito po yung paanan ng bundok. Akit po tayo dito. Ingit lang po tayo kasi medyo matarik at madulas. Sa mga nakaraang pong mga buwan, dito rin po tayo pumunta. At nagbigay tulong po doon sa ating isang kababayan. Kaya medyo sanay na tayo sa pag-akyat dito. Ayan o. Medyo matarik nga lang. Pero okay naman kasi para exercise. Siyempre sanay na tayo mga ganitong sitwasyon. Diba? Ayan o. Diba? Malapit na rin tayo. Karating sa ating pupuntahan. Sana nandiyan pa siya. Kasi mga nakaraang buwan pakita natin. Medyo malinis na rin siya, di ba? Oh. Nilinis lang. Kasi nga madami ng mga punong ligaw. Tsaka mga damo. So, ayan. Ito na, malapit na tayo. Ito. Ayan mga ka-nature lover. Ayan po sinasabi ko sa inyo na kinakain na pagkain na root crops na pwedeng kainin ngunit bawal kasi nakakalason. Pagmasdan nyo maigi po ang dahon. At ito po ay may tinik po siya. Ayan o. Yan ang tinik niya o. Isa po, malalaki po yan. Ayan. So ingatan nyo po na hindi kayo masugatan dahil masakit syempre. Parang rose po siya ang kanyang mga tinik. So, kanya pong dahon, ganyan din. Medyo mabalahibo nga lang. Ingat lang kayo. Sa mga nature lover, ayun po ang kanyang
katawan sa ilalim ng puno. So, kukunin po natin, ipapakita ko pa sa inyo. Medyo malamok nga lang, dahil lamok. Kaya, sige. Kakaykay natin ha. Sabi lang. Kapakita lang po natin sa ating kababayan. Sana, may laman siya. So, parang may mga santik pa pong itim Yung santik na itim po delikado po yan mga gat. Medyo masakit po yan. At mahapdi sobra. Sa mga country lover, ang daming santik. Ako'y natatakot. So lilipat po tayo ng ibang lugar. Doon na lang po tayo sa kabila. Teka, bababa na lang po tayo. Kasi may napansin po ko doon na mas malaking puno. Let's go. Kung napapansin nyo hindi tayo natuloy sa pagkalkal po, pagkuha po ng kuyot. Lumipat po tayo sa isang lugar dahil andun po yung langgam na nakakatakot mga gat. Yung santik na itim. Yung pula wala din Kaya medyo bumaba tayo sa patag. Ito na lang po siya. Mas madami. Mas maganda. Ayan. Kung napapansin nyo. So ayan mga ka-nature lover. Ayan Yan po yung tutumpukan na po. Ayan po yun ang kuyot. Diba? Yan pagmasdan yung maigi po mga ka-nature lover ang kuyot. Yan po ang dahon niya. Diba? Ito po'y kinakain siya. Ngunit delikado. Sabihin, bawal po siyang kainin ng hindi po marunong. Yan po ang kuyot kung tawagin. Yan. Pero hindi ko alam kung tawag to sa inyo. Anong kuyot sa inyong tawag? Ito'y ang kanya pong katawan ay meron pong mga tinik. Ayan po. Yan. Pero sa inyo, yung parang ano po siya, yung tinik ng rosas. Yan. Pagmasdan nyo pong maigi. Baka mamaya meron po to sa inyo at gusto nyo rin kumain. So, kakalkal tayo. Ayan, may tinik siya Kung mapansin nyo, yan mga tinik-tinik niya. Pero mas malaki pa ito. So, bubuksan natin to ang kanyang ito katawan, hatiin natin. Ayan. Be careful, mag-ingat baka masugatan. Ayan Ayan. Ayan mga ka-nature lover. Puti po ang kanyang laman na madilaw. So mga ka-nature lover, ingat po kayo dahil ito ay nakakalason. Kaya kung nakahawak po kayo nito, gumamit po kayo ng gloves o anumang uri na protection para pag kumain po kayo, hindi po kayo malason. So, ako naman po, wala naman pong dagta tong kamay ko. Kaya, hindi tayo malalason. Ugas tayo mamaya ng paulit-ulit. Mga ka-nature lover, ito po ay dinabalatan po ito kapag malaki na, binabalatan. Tsaka ini-slice po na parang papayang slice. So, pagkaubos mo na pong i-slice to, siyempre babalatan mo muna ito parang papaya. Babalatan mo siya hanggang mawala po yung kanyang balat. Tapos, kaya po, ibibilad nyo po ito sa arawan. Ang gagawin nyo pong step dito ay, una, hugasan nyo po sa dagat. Ibababad nyo po sa dagat siya ng 24 hours o 24 oras hanggang magdamag. Tapos, hanggat mawala po o hanggat hindi nawawala po yung dilaw niya, huwag po kayong magluluto nito. Ibilad nyo pa po siya o kaya hugasan ng mabuti sa dagat at buong magdamag siya doon nyo ilalagay. So lalagyan nyo po siya ng pang-ipit para hindi siya maanod ng tubig ng dagat. So ang dilaw po nito, yan po ang kanyang katas na nakakalason. Kaya mag-ingat po kayo at
magpaturo po kayo sa mga nakakatanda. Napakasarap po itong pagkain, mga ka-nature lover, kasi ito pong kinakain po ng mga unang tao o mga taong nanirahan po sa probinsya dahil nakakatulong po ito sa panahon po ng giyera. Ito po yung unang pagkain nila. Kaya ingat lang po tayo dahil ang akibat naman po ito ay kamatayan. Kaya ingat lamang po kayo sa paghahanap ng makakain sa kabundukan. Kaya maraming po sa inyo panonood and God bless. Sana manawaan nyo ang akin vlog. Thank you.